Master Jet, di ba pag mag-renew ka ng loan sa GSIS, tuloy-tuloy naman deduction nila. Kahit mag-renew ka after 23, hindi naman sila mag-deduct after 2 months kasi hindi nag-stop yung deduction nila, tuloy-tuloy pa rin. Okay, ito po ay mostly na nangyayari, no, sa mga GSIS borrowers. Kahit po nag-apply ka doon sa katapusan ng buwan, no, yung amortization dapat sana is 2 months after. Pero dahil po renewal, hindi po siya nag-stop on the following month, which is dapat wala sanang deduction sa iyo kasi hindi pa start ng inyong bagong loan amortization. So ganyan po yung nangyayari. So bakit ganyan? No, bakit ganun po yung mga pangyayaring nagaganap dito po? Sa DepEd, mostly po ang sahod ay ginagawa sa regional offices. No, mayroong regional PSU na kung saan po ginagawa yung sahod in many of DepEd offices. No, so kapag kayo po ay nag-apply ng loan, let's say ngayon na August 26, yung action po niyan is August 29 kasi nga weekend tapos holiday pa sa 28. So nag-apply ka August 29 siya nag-grant. Dapat sana yung first amortization is October. Okay, dapat sana October. Pero ang paggawa ng sahod for the month of September, dapat wala kang deduction doon, di ba? Kasi dapat sa October pa. Pero yung paggawa po ng sahod for the month of September, kinakailangan po na lahat ng mga documents for that salary po ay nasa kamay na ng inyo pong PSU by September 5. Since yung most of DepEd offices ay nandoon yung sahod sa regional office pa, no? So after ng loan application, loan renewal sa GSIS ay hindi naman po kumukuha ng deletion doon sa GSIS, no? So kapag wala pong nangyari na pagkuha ng deletion sa GSIS, which I believe hindi naman po lalagda si GSIS kasi sa isip po nila ay mayroon ka pa namang balanse, naging renewal po siya. So yun po ang nangyayari hindi po nagkakasubmit ng pagpapadelete doon po sa PSU bago po yung deadline sa pag-create ng sahod. Kaya walang nangyayaring deletion. Pero kapag ang inyo pong sahod ay hindi po sa regional PSU, no, may mga implementing schools po tayo, autonomous na schools na kung saan yung sahod po nila is nandoon po sa kanila mismo. Meron din po tayo mga division offices na yung sahod po nila ay hindi po sa region kundi doon mismo sa kanila pong division. So pwede po na yung in charge doon sa kanila ay pwede pong hindi niya ipapadidak yung amortization ng old MPL or old GSIS loan during that month na hindi pa dapat mag-deduct, no? Let's say sa example po natin, pagdating ng September, pwede po na hindi niya i-deduct yung amortization sa MPL kasi alam niya na nag-renew ka end of August and ang yung start is sa October pa. So pwede po na ganun yung mangyayari. Yun po yung advantage na pagkakaroon ng sariling PSU or Payroll Services Unit. No, hindi po tayo dependent sa region na mas mahaba yung process para sa pag-submit doon sa kanila. Kapag may sarili po tayong PSU sa ating paaralan o sa ating pong division, ay mas madali po yung pag-delete at pag-submit ng mga deduction sa mga bangko at maging sa GSIS. So may mga cases po na kung saan dapat sana October pa yung start ng amortization, tinatanggal talaga sila by September kasi sarili po yung PSU nila yung gumagawa, no? Para bang mas mapapabilis yung process kasi, no, yung time period ng pag-submit ng mga deletion ay mas mababa, na mas madali dahil doon na lamang sa level ng kanilang division na PSU. So may mga division offices na ganyan po yung nangyayari. Tinatanggal yung amortization during that month na wala pa dapat deduction. Tapos maglalagay lamang ng note doon na mayroon kang incoming deduction pagdating ng October. So, yun po ay isa sa advantages, no, ng pagkakaroon ng sariling PSU. So, yun po yung cases o yun po yung pangyayari at dahilan kung bakit karamihan ay tuloy-tuloy pa rin po yung deduction at hindi naman po napuputol kahit nga hindi pa dapat mag-deduct dahil sa inyo pong application na nangyari at the end of the month. So, depende po, no, ito sa kung saan pinoprocess yung sahod
no, dahil po doon sa prosesong yun. So hopefully yung mga division offices ay magkaroon na rin ng kanya-kanyang mga sariling payroll services unit para mas ma-enjoy yung benefits po ng pagkakaroon ng sariling PSU. So, yun po ang ating sagot dito sa tanong na ito kung bakit tuloy-tuloy yung deduction sa GSIS loans kahit nga tayo ay hindi pa dapat magkaroon ng deduction dulot ng ating pong late application. Kapag ganito po nangyayari sa mga PLIs, no, nagbibigay kasi sila ng refund. Pero dito kasi sa GSIS as per policy, hindi sila magbibigay ng refund kasi as long as meron ka pang existing na loan sa kanila, no? Yung any deduction will form part of your advance payment doon po sa inyong na existing na deduction. Monitor nyo na lamang po doon sa inyong GSIS Touch yung pagpasok ng mga nasabing payment nang sa ganun po ay para din naman po sa inyo kapag nagkaroon kayo ng advance payment doon po sa inyong loan.